Magandang araw sa inyong lahat. Ang pagpapatuloy natin sa ating pag-aaral sa Why Do We Need the Bible. Pinag-aralan natin ng letter A na ang Bible ay para itong isang uri ng pagkain na nagbibigay ng kalakasan sa atin hanggang sa tayo lumago. Ang letter B naman ay ito ay parang isang tabak na magkabilang talim na pwedeng gamitin sa pares ng ginagamit ng mga sundalo noong panahon nang wala pang mga baril. Tabak ang kanilang ginagamit at pwede naman ito na pwedeng panghubog, katulad ng isang mag-uukit na ginagamit niya pang-ukit. Pero dalawang talim. Ibig sabihin ng dalawang talim ay kung sino ang gumagamit, siya rin ay nauukit. Halimbawa, habang siya ay nag-uukit, nauukit din siya. Paano nangyayari yon? Humuhubog siya, pero siya ay nahuhubog din. Ganun ang tindi ng salita ng Diyos. Kasi nga ito ay hindi lamang sa mga kasukasuan, kundi ito ay tumatalab hanggang sa duktungan ng espiritu at kaluluwa. Yan ang sinasabi sa Hebreo chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay abot hanggang sa kaluluwa natin. Diyan ang talas ng salita ng Diyos, na ibig sabihin na magkabilang talib ay lahat ay tatamaan. Ang letter C naman, sabi ito sa Psalms 119, ito ay makikita natin na ang salita ng Diyos ay nag-iingat sa atin sa kasalanan. Kapag ka ikaw alam mo ang salita ng Diyos, minsan kasi ang problema kasi gumagawa tayo ng isang bagay na hindi pala natin alam na ito ay kasalanan. Pero dahil sa alam mo ang salita ng Diyos, ikaw ay naiingatan mo ang iyong sarili. Yan. Ang Psalms 119 verse 105, ito naman ang salita ng Diyos na makikita natin na sa Psalms 119 verse 105, sabi ito, ang salita ng Diyos ay para naman tong isang ilaw. Yan. Kung kaya itong A, B, C hanggang D na pinag-aralan natin, tumutukoy ang Diyos na ang salita ng Diyos ay parang pagkain, parang isang tabak, parang isang tagapag-ingat sa atin o guide para hindi tayo magkasala sa letter C. At sa letter D naman ay para itong isang ilawan. Ngayon, dumako tayo sa letter E. Ano ba ang salita ng Diyos dito sa letter E? Yan ay makikita natin sa letter 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Makikita natin ang salita ng Diyos ay, sabi ito, meron ditong blank, what is right. Yan. Pag tinignan natin yung what is right, saan natin magagamit ang salita ng Diyos, is profitable for doctrine. Ibig sabihin, gagamitin mo ito sa katuruan na tama. Oo, dahil bakit? Ano ba ang doktrina? Ito ay isang uri ng katuruan. Pero maraming katuruan na hindi naman tama. Pero ang salita ng Diyos ay magagamit natin sa tamang katuruan. Tapos, what is not right? Ano yung what is not right? Pag ikaw ay may nakitang mali, sabi ito, for reproof. Pwede mong sansalain yung mali. Ay, hindi tama yan. Yan. Bakit mo nasabing hindi tama? Kasi sinasabi ng Biblia.
sabi dito naman sa how to get it right for correction. Halimbawa, may nagagawa kang mali, itatama ka ng salita ng Diyos. Kaya nga yun doon sa letter C, ay iniingatan tayo nito para hindi tayo magkasala. Kasi pwede mong sabihin na isang bagay ay tama, pero yung pala ay kasalanan. Kasi ito ay hindi naaayon sa salita ng Diyos. Tapos yung pinakauli, how to keep it right. Yan. Paano tayo ay iniingatan kung paano maging matuwid. For instruction in righteousness. Yan ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay magagamit natin yan sa mga katuruan, doktrina, reproof, pangsansala, ibig sabihin pangsansala, may mali, pwede mo siyang sawayin. For correction, itatama mo yung kamalian. For instruction, bibigyan mo siya ng paraan kung paano mamumuhay. Ito ang salita ng Diyos. Ito ang Biblia na ating hawak-hawak. Diyan natin magagamit yan. Doon naman tayo sa letter F. Saan natin nagagamit? Why do we need the Bible? Bakit natin kailangan ng Biblia? Saan ba natin ito gagamitin? Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 18. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 18, sabi po ay ganito, wherefore, comfort one another with these words. Ayan. Ang 1 Thessalonians 4:18, ito ay kwento na marami kasing mga namamatay na Kristiyano nung panahon. Akala nila hindi na mabubuhay. Pero, isinulat ni Pablo na yung mga namatay na, hindi yan maiiwan. Nakasama na maiiwan ng mga buhay. Bagkus pag tumunog ang trumpeta, kasama ng mga buhay ay yung mga patay. Bagkus pag tumunog ang trumpeta, mabubuhay mo ng mga patay, and then yung mga buhay ay tangayin patungo sa alapaap at sasalubungin ng Diyos. Yon. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, pwede mo siyang pang-comfort sa mga taong walang pag-asa, pwede mo itong magamit. Bakit? Yung mga tao kasi noon, nawalan sila ng pag-asa dahil namatay na yung kanilang mga kasamaan, mga mahal sa buhay, naisip nila, hindi na namin makikita sila. Pero, ang comfort dito, meron pang kabilang buhay at pinatutunayan yan ng salita ng Diyos. Hindi ang buhay ng tao kaparis ng namatay lang, wala lang. Kundi ang buhay ng tao kapag namatay ay meron pang kabilang buhay at bubuhayin tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi, wherefore, comfort one another with this word. Ang salita ng Diyos ay pwede natin pang comfort. Yan. Marami pang paraan. Halimbawa, mayroon tulad ng sinasabi ng mga talata na magagawa natin ang lahat ng bagay na yan sa tulong ni Kristo. At walang pagsubok na dumarating sa atin kung hindi bibigyan tayo ng lakas ng Diyos pagdating ng pagsubok. May mga ganyan na talata na pwede natin gamitin na pang-comfort. Hindi lamang sa mga namatay na muli silang mabubuhay, kundi sa marami pang bagay. Tulad sa mga naghahanap ng trabaho. Pwede mo sabihin sa kanila, hindi ka makakatanggap sa trabaho, pero ang sabi ng Biblia ay, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, ang lahat ng bagay ay daragdag sa iyo. Makukomfort mo sila doon. Kasi yung mga nawawalan ng trabaho, naghahanap ng trabaho, wala na, nasa bahay na lang, nagmumukmuk na lang. Ayaw nang magbasa ng Bible, ayaw nang magpunta sa church, ayaw nang mag-Bible study. Kasi nga, nawala na siya ng pag-asa. Pero, may mga talata sa Biblia na pwedeng mong gamitin para sila ay magkaroon ng pag-asa at magpatuloy sa buhay na ito na nang may pananampalataya sa Diyos. Yun ang Biblia. Ano pa? Meron pang isang talata dito. Psalms 119 verse 50. This is my comfort in my affliction, for thy word had quickened me. Ayan. Ano ibig sabihin itong Psalms 119 verse 50? Ang salita ng Diyos ay alam mo, ang isang tao kasi pagka nagka-problema, parang tumigil na ang kanyang mundo.
Parang ayaw niya nang kumilos, ayaw niya nang mangarap. Kaya sabi to, for thy word had quickened me. Pag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos o yung salita ng Diyos ay ginamit para sa'yo, pwede kang mabuhayan muli ng loob at lumakas ang loob mo. Kaya nga meron sinasabing may awa ang Diyos. Magpatuloy ka lang. Halimbawa, nag-a-apply ka ng trabaho, hindi ka natatanggap. Isipin mo, may awa ang Panginoon. Nasaan ba yung kwan doon? Nasaan ba yung mga talata doon? May mga talata sa Biblia na ano man ang yung pinagtsatsagaan ay darating ang panahon ay pag-aanihan mo rin yun. Aanihin mo rin yun. Ibig sabihin, kung ikaw ay patuloy na naghahanap ng trabaho, ang mangyayari doon, darating ang oras ay makakatagpo ka. Dahil sabi ng Biblia, ang naghahanap ay nakakasumpong, ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kaya nga, napakaganda na may alam tayo dito sa Biblia. Kaya, why do we need the Bible? Kailangan natin ng Biblia dahil napakaraming bagay na mapapagamitan ng Biblia. Kaya tayo nag-aaral ng Biblia. Kaya kung yung mga Biblia nasa inyo, basahin nyo yan. And then, kung wala kayong Biblia, sabihin nyo lang kay tita nyo at magkakaroon kayo ng Biblia. Ipag-pray nyo na kayo ay mabigyan ng Biblia. Sa ngayon, wala pa tayong Bible na Tagalog. Pero pinagpe-pray natin. At meron na nga ngayon na Bible na Taglis. Meron ng Bible na ganun. Kasi may mga translation na sinisikap nung mga translator na maging akma yung Biblia sa atin. Yan. Ngayon, ang tatanong nyo, ito bang mga Bible na ito ay inspired ito? Oo, inspired yan. Pero kung gusto natin ng tinatawag na magagamitin natin sa pagtuturo, yung Word of God, gamitin natin yung King James. Kasi from Greek at Hebrew at Aramaic translation, ay kinapi yan, itranslate yan kaagad doon sa English na yon. Ngayon, kung hindi ka naman makaintindi ng English, dahil nga King James nga yun, ay pwede mong gamitin yung Tagalog. Pwede mong gamitin yung Tagalog. Ngayon, ganun din naman yon. Kailangan din, kung gusto mong mag-aral pa ng malalim, ay pag-aralan mo yung background nung binabasa mo. Ganon. Katulad nga ng isa natin binasa, dito sa example natin, bigay tayo ng example. Kaya bakit natin kailangan ng background? Dito sa, wherefore comfort one another with this word. Bakit kailangan i-comfort yung bawat isa ng ganitong salita ng scripture? Kasi nung panahon, namatay ang kanilang mga mahal sa buhay, iniisip nila, hindi na ito muling mabubuhay. At nakuha na sila, grabe na ang kalungkutan nila. Kaya, yun yung tinatawag na, pag-aaralan mo rin yung tinatawag na background. Andito na si Pastor. Apo man. Tawag ka na. Apo, papunta na po ako doon man. Ganon yung yung salita ng Diyos. Kaya ang Biblia ay masasabi natin na magagamit talaga natin. Okay? Meron pa tayong schedule. Magandang araw sa inyo. Kung meron kayong tanong, sabihin nyo lamang yung katanungan nyo, isend nyo lamang dito at ating sasagutin sa susunod na ating pag-aaral. Magandang araw sa inyo. Bye-bye.